Yan yung isa sa pinaka-outstanding at pinaka-magandang example na leadership sa Bible. Bakit? Sige naman ninyo mga kapatid. At si Moses, kanyang nilid. At pinangunahan po niya ang anak ng Diyos, ang Israelite, more or less 3 million. Saan niya pinangunahan? Sa disyerto. Nandun sila sa disyerto. Nilabas niya mula sa pag-alipin sa Ehipto at sila ay nabuhay. Naglakbay sila sa disyerto ng 40 years. 40 years po na pinangunahan ni Moses ang mga anak ng Diyos patungo sa lupaing pangako. Kaya outstanding yung leadership na mayroon itong si Moses. Everybody say amen. Kailangan po natin maunawaan. It's important to know that yung leadership na nandun kay Moses, ang yung prinsipyo, ay nakuha po niya sa kanyang magulang. Nandun sa kanyang magulang. Amen. Kaya napakahalaga na ang magulang mo ay mananampalataya. Kung halimbawa magulang mo hindi mananampalataya, meron tayo mga tinatawag na spiritual parents. Sila yung ating, sila nagagay sa atin, sila nagtuturo sa atin, sila nag-equip sa atin, mga kapatid, at kumukuha tayo sa kanila ng example. Everybody say amen. Praise God. So in Hebrews chapter 11, verse 23, by faith, isulat natin doon sa verse 23, verse by verse, i-expound sa inyo yung binasa nating text kanina. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents. Itinago po ng kanyang, alam po natin yung kwento, itinago siya ng kanyang mga magulang ng 3 buwan. Bakit? Dahil nakita po sila because they saw he was a proper child. Maganda po ang muna sa proseso, step by step, dapat magiging estudyante ka muna para ikaw ay maging able leader. Dapat matuto ka doon, dadaan ka sa taon ng pagsasanay, and then, pagkatapos yan, ikaw ay magkakaroon ka si Moses. You was an able learner and become an able leader with great leadership characteristics. Saan niya nakuha yun? Nakuha po niya doon. Amen. Sa mga example ng kanyang mga magulang, example ng kanyang benan, at doon sa years, doon sa taon mga kapatid na in-spend niya sa pag-aaral. Si Obama, siya kinikilala na yung leader ng buong mundo, mga kapatid. Presidente ka ba naman ng Amerika? Pero, saan dumaan si Obama? Dumaan po siya sa maraming proseso. Hindi nga alam kung ano yung kanyang sari-saring lahi, di ba? Silent Ngayon, pinag-inibagyan pa kung saan galing itong si Obama. Pero, siya ay na-train mga kapatid. Napag-aaral pa siya sa Indonesia at ibang mga bansa. Hanggang siya ay naging senador. Dumaan sa proseso Hanggang sa naging presidente siya ng Amerika. So, dumaan sa proseso. Hindi mo pwedeng nagmamadali mga kapatid. Kailangan talaga dadaan ka sa tamang proseso para ikaw ay maging epektibong leader na gawain ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. In Hebrews chapter 11, this Moses is the greatest of the faithful. Siya ay tinawag na faithful. And describes the leadership characteristic that allowed him to succeed in the immense task given to him by the Lord. Napakabigat po mga kapatid. Masyadong mabigat yung nakapasok sa balikat ni Moses sa kanyang pamumuno. Dahil pinangunahan niya ang bulang-bulang 3 milyong reklamador. Mga ayos, mga matumpuhin, mga masuwayin, ang mga matitigas, ang ulo na Israelita. Ang isa na lahat mga kapatid. Mga unbeliever. Unbeliever. Dumaan na sila sa napakaraming milagro. Di pa rin sila nananampalataya sa Diyos. Di pa rin sila nagkikiwala. Nagkaroon lang ng kaunting pagsubok. Magreklamo na. Nakalimutan na yung mga himala na ginawa lang doon sa buhay nila. Ganda yung klase ng mga tao na pinangunahan ni Moses. Kaya ako, to be honest with you, mga kapatid, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya pangunahan yung ganong klase mga tao na walang ginawa kasi araw-araw. Magreklamo nito, magreklamo to. At inisisipas si Moses na minsan, dumating pa yung punto na sinasabi nila, batuin si Moses, patayin niya!
leadership position na binigay ng Diyos dito kay Moses. Okay, simulan natin. Ano ba yung mga karakteristik na yun? Una, mga kapatid, ay pananampalataya. Faith. Hindi ka pwedeng maging mabuting leader, spiritual leader, kung wala kang pananampalataya. Everybody say amen. Amen. Now, Hebrews chapter 11, verse 24, by faith Moses, when he was come 2 years, at nung si Moses ay nasa edad dito, mga kapatid, sa iglesia ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Nauungaman natin. Sino si Moses? Si Moses, mas ginusto pa na nandun na lang sila sa Egypt, sa disyerto, kakagal sila doon, kaysa nandun nga siya sa palasyo, puro kasamaan naman ang nangyayari. Puro kasalanan. In the physical realm, it is refused or a broken completeness of totality. So many people in leadership position really don't qualify for leadership. Bakit? Bakit sila qualify? Because they are broken in the area of morality. Mga immoral po sila. Mga kapatid, they are not qualified to be called leader or to lead the church of God. And ethics, they are broken in the area of their relationship with God, and it shows in their relationship with man. Nakakalungkot. Ako, ang dami kong makilala, lalo sa mga Trinitarian. Sorry, baka may mga Trinitarian dito, pero kailangan nila maintindihan doon. Mga pastor, nangihigal nyo, umiinom, nagmumura, nahihipag-awa. Mga pastor, ha? Mga pastor, kurapa ko lang ginawa, pumunta roon sa mga politiko. Solicitang solicit, mga kapatid, ginagamit yung komunikasyon, gagawa ng solicitation letter, walang kamali-mali yung komunikasyon, ay pinibenta sila, mga pastor sila. Wala. Bigay naman ito si politiko kasi akala niya talagang dashboard yung pumirma doon. Yung pala, pineke ng pastor, pinirmahan na ito, ninbento mga kapatid, pagkatapos, bigay si congressman 5,000, tuwan-tuwa yung pastor. Nakaloko na naman siya. Buti bumili naman kahit isang kable na ganito. Wala, binulutan na. Binulutan na mga kapatid. Praise God. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun sa leader ng Diyos. Dapat mataas yung moral. Meron siyang ethics. Kung siya nag-aalaga ng ethics, at least meron siyang ethics. Mahalaga po yung ethics sa leadership. Dahil tayo ka, pag ikaw ay leader ng Diyos, hindi pwede yung nagnanakaw ka, hindi pwede yung mga kapatid yung naninira ka ng kapwa mo. Kasi leader ka eh, leader. You are leader by example. By example. Praise God. Enjoy po ninyo ang presensya ng Diyos. We need more people with integrity in Christian leadership today. Yan po ang kailangan natin ngayon. And who knows? Isa kayo. Gagamitin ng Diyos. Meron mataas na moral. Hindi kayo ipag-compromise. Magiging leader kayo ng Diyos na hindi ka makikipag-compromise. Everybody say amen. Broken po. The world is broken. Dahil yung mga kalipaming inaasahan mo na mayroong mataas na standard ng morality and integrity, wala. Pag nagkurap ang gobyerno, medyo galit tayo. Pero pag simbahan ang nagkurap, di ba mas masama? Bakit? Simbahan yan eh. Dapat hindi gagawin yung simbahan yung dapat mataas yung kanyang morality yung simbahan. Kaya malungkot sa mga babalitaan mo yung simbahan, ninanakaw yung pondo sa church, sa simbahan, nahuhulog sa adultery, immorality, mga leader. Malungkot yung gano'n. Hindi pwede. Hanggang maliit ka lang. Everybody say amen. Amen. Ang iniisip mo lang. Makapastor ako. At ang ipapatayo ko simbahan ay 2x3. Ang bubong niya ay pawis. At ang minakawa-kawayan dyan sa paligid. Kahit wala nang flooring cement, kahit lupa na yan. Anong klaseng vision
niya, hanggang doon na lang. Ano ko na lang sa puso, na mga isang mga ano lang, pasturan mo, kasi hanggang doon lang ang vision mo. Dapat hindi ganun eh. Di ba? Dapat magpapastura ko. At magkakaroon kami ng pastorik alyang lupa. Magkakaroon kami ng malaking simbahan noon. Sa likod, may mga bahay ang mga kapatiran. Meron diyang ospital. Meron diyang eskwela ha. Dapat malawak ang pananaw mo. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos. At ang iyong ama na sa langit ay mga pangyarihan. At siya ang may-ari. Nakakalito. Everybody say amen. Kanya ang nangyari sa akin mga kapatid. Nung bago-bago pa lang ako dito, magkakatayo kami ng simbahan. Ang budget ko, 120,000. So, pinimenta ko na. Alista ko na. 10,000 kabayan. Yung isuso ko eh. 10,000 bubong pawi. Yun yung isuso ko kapatid eh. Itong 10,000, nalagay ko sa wala. Talagang nilagay ako 120,000. Na ang vision ko lang, bahay kubo. Kahit kunti, ang halaman doon, sari-sari. Kaya yung simbahan. Naiisip ko. Pero, sinaway ako ng Diyos. At natuto ako sa aking pagkakamali. Amen. Pangarap ka na rin lang para sa gawain ng Diyos. At pangarap ko pa, bahay kubo, kahit kunti. Amen. Hindi pala ganun ang plano ng Diyos. Ang budget ko, 120,000, pero hindi. Sabi ng Diyos, hindi ganyan. Dapat ang budget mo, 2 milyon. Ito, binigyan kami ng Diyos ang property worth 2 million. At ngayon, napuno ko sa aking pagkakamali, kaya iniisip ko na ngayon, mas malawak na. Bakit? Sabi, yung Diyos ko pala, hindi pala ganun malaki. Ha? That's right. Hanggang ganun lang ba kalaki ang tingin mo? Sa Diyos mo? Hindi pala ganun. Kaya ngayon, ang iniisip ko, mas malawak na ngayon. Kaya marami akong ginagawa na pamamaraan para marating ko yung vision na yun. Dapat taksul ka eh. Jesus said, be wise as a serpent. Enjoy po ninyo yung gaganda. Kasi wala kayo mahiya. Huwag nyo na kainin niya. Okay naman ako. Acting ako ngayon. Okay lang sa akin. Hindi nyo kinaya niyan, ma'am yan, may bayad na yan. Praise God. Christ reaches as greater than Pharaoh. Reaches even the path of Christ reaches lead us through suffering. It's still worth to follow Christ. At ang kaimanan po ni Kristo, ikita mas namin doon sa kaimanan ni Pharaoh, yung hari ng Egypt. Pagsunod ng Kristo, kahit maraming pagsubok yan, ay higit pa rin na mas maganda yung pagsunod kay Kristo. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon, mga kapatid, pinagdadaanan natin, kahirapan? Pansawa na lang yan. Bakit? Dahil kung malawak ang nating vision, nakapasan po natin yung dinadaanan natin ngayon. Yung inihanda ng Diyos sa atin doon, hindi ko pinag-usapan nito ang buhay na walang hanggan. Mas higit pa, maraming magpapala ang nakahanda sa atin, sa nakalagpasan lang natin yung problema ito. We are God's leaders. Pakinan po tayo ng Diyos. Ha? Meron nakahanda na malaking magpapala ng Diyos sa atin sa mundo ito, at higit pa yan, dahil ang kasunod pa yan, buhay na walang hanggan. Saan nagagaling yun? Kay Jesucristo. Napakayaman ng Diyos. Hindi na niya man. Pangarap pa lang niya, dito na. Pwedeng sangla. 24 carats. Kayaman ng Diyos. Mayroon ba ang Diyos? Ito nga sa amin. Binigyan ba kami ng bulaklak ng ginto? Yan. Yung lang pipitasin. Dahil bilang ko yan mga kapatid. May webcam niya. Nakikita yung mga kukuha. Ito yan. Pwedeng sangla. We must have a vision that see more than a problem, but also see the possibilities. Hindi lang yung possibilities. Because of the power of God, this is the vision we must share with those God give us to lead. Everybody say amen. Pero huwag po natin gawin lang yung dahilan para hindi tayo mapaglingkod sa Diyos. Successful leader, ito na. Successful leaders see the opportunities in every difficulty rather than the difficulty in every opportunity.
Binigyan ka ng Diyos ng dalawang oportunidad. Sabi ng mga kapatid, hindi kasi daming problema dyan, kaya hindi tayo nakatagumpay dyan. Ang successful leader, ang nakikita ng difficulty yan, ang nakikita niya ang opportunity. Yun ang nakikita mo. Ganyan ang mga negosyante, mga kapatid, bakit sila lumalago, yumayaman. Alam nila na may problema sila nasa ang kaligatan sa negosyo. Pero ang nakikita nila ay yung profit. Yung income. At yan ang successful leader. Ang nakikita po nila mga kapatid ay yung opportunity. Para natin kwento ni nakimpento na ikansin lang. Thomas Alva Edison. Ilang daang beses siya nag-pay. 999. 999. Sa malang, mag 1,000 na. Magtanong sa kanya, paano mo tinanggap yun? Na 999 ka nag-pay, hindi mo kakagawa ng mobilya. Ay sabi niya, hindi failure yun. Ano yun? Process. 999 proseso na huwag mong gagawin para makagawa ka ng mobilya. Eh tayo siguro, 3 beses, 2 beses lang kayo. Hindi talaga mangyayari yan. Pero, hindi ganoon si Thomas Alva Edison. Ituloy-tuloy ngayon ang mga kapatid. Matindi yan si Edison. Hindi nyo, napakatawa ngayon. Grace Dila. Hallelujah. Huwag natin tignan yung kahirapan na kita mo natin yung opportunity. Everybody say amen. Hindi ka huwag na kung hindi mo tataanan yung difficulties. Hindi ka magkakaroon ng pagtunggad, success sa buhay mo kung hindi mo tataanan yan malagpasan yan. A good leader inspire people to have confidence in the leader. Yun yung good leader. Ni-inspire niya yung mga tao na magkaroon sila ng more confidence, iwala sa leader. Pero a great leader inspire people to have confidence in themselves. Sa sarili nila. Magkaroon ka ng confidence. Pag ako sinasabi ko, magtiwala kayo sa akin. Ang good leader ko. Pero mas maganda yung great leader eh. Ano yun? Tinuturuan ka na magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Magtiwala tayo sa sarili natin mga kapatid. If others can, tayo na ba? Yes, we can. Everybody say amen. Kaya nilang yumaman. Yayaman din ako. Posible ba yun? Kaya nilang mag-lead. Kaya ko din mag-lead. Pare-pareho naman tayong tao. Pare-pareho naman 10 ang daliri natin. Meron pa ditong 24 ang daliri sa patangay. Higat-higa pag gano'n, anak ka ni Netrins, Tansumins, anak, Akins. Para-pareho lang tayo. May utak tayo, may mata. Para-pareho lang tayo, mga tao, mga anak ng Diyos. Kung iba nagtagumpay, hindi pa tayo magkatagumpay. At para-pareho lang mga kapatid. Dumaan din sila sa kahirapan, bago sila nagtagumpay. Tingnan po niyo yung kanilang mga resume, yung kanilang mga pinagdaanan bago sila nag-succeed. Pare-pareho lang. Pero nagtagumpay sila, praise God, dahil nalagpasan po nila lahat ng mga bagay na difficulties at nagkaroon sila ng confidence sa sarili nila. Nakpakan natin ang Ginoo. Kaya huwag mo sasabihin, hindi ka kaya mahalin si sister. Ayaw niya. Ang 5, fulfillment. Hebrews 11:20, through faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest that the destroy the firstborn should touch them. Now, it is one thing to decide and another thing to do. When Moses was negotiating Israel released from Egypt with Pharaoh, he pronounced the plagues one by one to Egypt. When it came to the Passover, Moses led Israel to be obedient to the servants even in a strange land because it was right. Amen. Kapag ikaw ay magiging masunurin sa ating Panginoon, palakpakan mo natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. God said He will open up the sea
Odyssey, yung anak ko. Kita ko yung mga mami, mga kasama yung mga anak niya. Nagkaroon ng Halloween party. So Halloween party, naka-costume sila, yung mga bata. Ano yung susunod nila mga kapatid? Mga nakamaskara ng mga tira, mga manananggal, mga bukang mga maligno, mga aswang, mga bukang mga demonyo, demonyita yung mga nila mga anak, at very proud yung mga nanay, akay-akay yung mga anak nila, mga demonyita, mga bukang sila, galing yung anak nila. Nanandahan nila doon sa Halloween party. At puno-puno ng tao yung mo. Yung tayo yung mga kapatid, 2010 na tayo, yun yung tayo na sinabi ng krisis ang Pilipinas. Hindi pa hulugan ng kalayo, yung mall. Krisis ba yun? Nasa isip lang yun, kapatid. Nasa isip lang yun, pera. Hindi totoo. Amen. Yung kahirapan, nasa utak lang yun. Kung matututo lang tayo, mga kapatid, praise God, na magtiwala sa ating Panginoon, walang mahirap na buhay. Mahirap yung diskarte. Kung tama lang yung diskarte, hindi mahirap ang buhay. At tandaan ko natin yan. Kung tama lang yung ating diskarte, ay hindi mahirap ang buhay. Bakit ano nangyayari? Wala kang ginawa, may utang doon. Kaya ano nangyayari, yung babayad mo sa utang, utang din. Utang na naman, babayad sa utang, puro utang. Kaya ano nangyayari? Wala. Kaya malinis natin sa buhay. Dapat natututo tayo. Natututo tayo, amen, sa ating nakasupan. Hindi ka pwede magiging leader kung hindi ka natututo sa buhay. Magtiwala tayo sa Diyos kung pag sinabi niya, gagawa ko ng himala sa buhay mo. Gagawa ka ng himala sa ating buhay. Praise God. Real leaders are ordinary people, ordinary ka lang, with extraordinary determination. Hindi ka si Obama, hindi ka si Noynoy, hindi ka si Guerrilla Defensor Santiago, hindi ka naboto, na-elect bilang leader sa iyong komunidad. Ordinaryong tao lang. Pero, meron kang extraordinary determination. Pakinggan niyo ang mga testimony ng mga tao na napakayayaman niyo. Bill Gates. Sino ba yung Bill Gates? Sino ba yung si Jack Zuckerberg ba yung may-ari ng Facebook? Sino ba yung mga yan? Mga dating mga estudyante lang yan ng mga wala. As in wala, dumating mga binanong tao na tulad natin, kumakain. Pare-pareho ng bago ang dumi. Pare-parehong baby bag pag hindi naligo. Pare-parehong bad breath, puno-puno ng siki, ang ngipin pag hindi nag-brush. Pag nilalang sa tao, natulungan natin mga yan. Pero, meron silang mga extraordinary determination. Kaya sila ay nagtagumpay. Kung yung walang dalawang kamay, mga kapatid, wala siyang dalawang kamay, pero kumikita siya, ay yung bulag, walang kita, pero malaking sumita. Walang kita yun, walang matay. May kapansanan, yung mayaman, amak mo na tayo, buo ang katawan. Kailangan natin ng strong.